Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Ipunin bahan mga doktrina para sa kaligtasan. Okay, so bigyan naman natin ngayon kay Brother Sanrio sa kanyang 10 minutes. Brother Sanrio, ready ka na ba sa iyong negative stand? Lagi po akong ready. Sige, pag nagsalita ka na, time will start. Una-una, hindi kinikilala ng world history or ng standard references ang born-again oneness. Bakit? Wala kasi silang pagkakakilanlan. Pag wala kang pagkakakilanlan sa standard references, peke ka. Kalawa, ang born-again oneness, hindi po yan oneness pag sinabing born-again. Yan po ay Trinitarian. May patunay ang Sanrio? Meron po. Mateo 28 verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Pag nagbabautismo ka ba ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, oneness? Trinitarian yan. Mali ang aral. Dito tayo sa True Church. Ang born-again oneness ay hindi yan church, kaya dapat hindi ka sa akin lumaban ng True Church. Bakit? Dahil ang born-again oneness, pag sinabing born again, bautismo. Baptism is not a church. John 3 verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. It means born again is a baptism, not a church. Doon pa lang. Ang born again ay bautismo at hindi po yan church. No? Ano ba ang church? Si Kristo ay nagtatag ng iglesia at hindi po ng born again oneness. Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa mga pintuan ng Hades ay kahit kailan hindi makakapanaig laban dito. Malinaw po, ang baptism hindi religion, pero si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Meron po ba tayong relihiyong mababasa sa Biblia? Meron po. Unang Timoteo 3 verse 14 to 16. Magandang balita Biblia with Deuterocanon. Ang hiwaga ng ating relihiyon. Umaasa akong magkita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia at haligi ng saligan ng katotohanan, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. So merong relihiyong nabanggit sa Biblia. Pag hindi relihiyon, peke. Okay. Ano ba ang mga major religion na kinikilala sa buong mundo? Meron 5 major religion na kinikilala sa buong mundo. Judaism, Christianity, which is the Catholic Church, Islam, Buddhist, and Hinduism. Bakit hindi nabanggit ang born again oneness? Kasi nga po, hindi kayo kilala ng world history, wala kayong standard references, and most of it, hindi kayo tatag ni Kristo. Okay. Pag sinabing Judaism, the 5 major religions dito sa buong mundo, ang Judaism may aklat ng Tanakh, may Hebrew calendar. Ang Catholic Church, may Bible kaming compiled, meron kaming Gregorian calendar. Ang Islam, may Quran, may Islamic calendar. Ang Buddhist, may Tipitaka, may Chinese calendar. Ang Hinduism, may Vedas, may Hindu lunar calendar.
Ang born again oneness, anong naiambag niya? Wala. Okay, dito tayo sa Matthew 16 verse 18 ulit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at sa pintuan ng Hades kailanman ay hindi makakapanaig laban dito. Saan naganap ang Matthew 16 verse 18? Jerusalem. Okay. Gagamit tayo ng standard references, www.wiki.com. Where did Matthew 16 take place? Caesarea Philippi. Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi near the southwestern base of Mount Hermon. Verse 24 speaks the disciples following him. Now, sa Jerusalem pala naganap ang Matthew 16 verse 18, yung iglesia, at hindi po born again kasi baptism niya. So, ano nga bang religion ang umiiral sa Jerusalem kung saan nag-usap etong si Pedro at si Cristo sa Matthew 16 verse 18? www.britannica.com standard references ginagamit ng mga Bible scholars, theologian, and even sa mga colleges. A majority of the city's residents are either secular or traditional Jews. Muslims are the most homogeneous of the communities, and Christians, the Catholic Church, who are represented by numerous sects and churches are the most diversified. So, ang Catholic Church pala ang nagre-representa ng Christianity kasama kayong mga sulpot. So, ibig sabihin, kung walang Catholic Church, wala kayong pwedeng i-represent na kayo ay mga Kristiyano. Born again oneness, tanong, saan kayo sa Jerusalem na itatag? Wala. Wala nga kayong standard references eh. So, hindi kayo yung nasa Matthew 16 verse 18. Unang-una, ang born again ay baptism. Pangalawa, hindi yan church. So, hindi kayo true church. Dalawa, pag hindi kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, hindi kayo tatag ni Kristo. Dahil si Pedro at si Kristo nag-usap sa Matthew 16 verse 18, hindi kayo yan. Pag hindi kayo tatag ni Kristo, peke ang iglesia mo. Hindi nga pala kayo iglesia. Sorry po. Pag peke ang iglesia nyo, which is hindi pala kayo iglesia, sorry again, peke ang doktrina nyo. Pag peke ang doktrina nyo, wala kayong salvation. Hindi kayo makakapagligtas ng kaluluwa. Bakit wala kayong salvation? Dahil hindi kayo true church, kasi hindi nga kayo church. Kasi nga, kayo ay born again. Baptism. Pag sinabing baptism, hindi po yan iglesia. Magkaliwanagan lang. Bakit hindi kayo true church? Unang-una, hindi kayo tatag ni Kristo kasi hindi nga kayo nasa Matthew 16 verse 18. Pag hindi kayo nandoon, fake church. Babasa ako ng standard references patungkol sa Catholic Church. Dito tayo sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Kami yung nasa Jerusalem, kami yung nasa Matthew 16 verse 18, kami ang true church. Ang born again, nako po, ayoko po talaga, Panginoon, pasensya na po. Dito tayo sa Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, page 2292. For the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Lahat ng Kristiyano ay nasa Catholic Church, walang sulpot. Ano ang born again Christian oneness? Protestante. Ano ang protestante? Sulpot. Sinong tatay nyo? Si Martin Luther. Sino si Martin Luther? Dating pari ng Katoliko. Kung dating pari ng Katoliko si Martin Luther at protestante kayo, sulpot po kayo ng Catholic Church. Ang true church naglalaman dapat, tandaan mo ito sa aking kalaban, no? Ang true church dapat ito ay naglalaman ng standard references, historical facts, no? And events with scriptures and tradition and magisterium. Yan ang standard basis para tawagin kayong true church. Yan ang basihan dapat. At lalo na ang aklat dapat na ginagamit nyo bilang basihan ng inyong pananampalataya at pagtuturo, dapat ito ay may eisegesis at exegesis dahil ang Biblia ay hinubog at nabuo sa pamamagitan ng tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya dapat may sinaunang Kristiyano, kayong mga born again Christian oneness. Kaso wala. Wala kayong sinaunang Kristiyano, hindi kayo tatag ni Kristo, peke ang kinaaniban mo. Kaya marapat lamang na ang bawat talata na may exegetical context at hindi puro on my own interpretation.
Ang lahat ng sitas ay may exegetical context. Hindi tayo pwedeng maglatag dito based on my own interpretation. Hindi binuo ang Bible na ginagamit ng true church, which is the Catholic Church, mula sa base of my own interpretation lang. Kundi ito ay ibinuo sa pamamagitan ng tradisyon at sa tulong ng gabay ng Holy Spirit sa mga may akda at sinaunang Kristiyano na sa mismong Biblia na which is Catholic ang nagbuo. Wala pong naiambag ang born again oneness sa pag-compiled ng Bible. No? Kaya kung meron man may karapatang mag-interpret ng Bible, the Catholic Church, because we have exegesis and eisegesis. Kung ang pagkakabuo ng Biblia ay ng Holy Spirit, lalabas tayong mga Katoliko, the Catholic Church, sila ay puspos at kinakasihan ng Espiritu Santo dahil nga po kasi mga kapanalig, tayo ay tatag ni Kristo at tunay na iglesia mula sa bayan ng Jerusalem na pinamamahalaan ng mga sinaunang Kristiyano mula pa sa mismong panahon ni Kristo na siyang tagapagtatag ng Katolikong simbahan. Ano ang ibig kong sabihin dito? Pag sinabing born again, bautismo. Hindi yan church. True church ang ating paksa. Hindi ka pwedeng manindigan sa harapan ko na true church ka kasi nga ang born again ay baptism. Yan ay form of baptism, that is not a church. At ang born again na Trinitarian ay under ni Martin Luther, which is the father of Protestantism. Protestante ay hindi religion at ang religion ay hindi kailanman magiging protestante. Ayan, so time na. Oh, relax na, time na. Okay, tubig muna. Yes, okay, no? So, ang nanonood sa ating live ngayon sa Facebook ay 408 at sa YouTube natin ngayon is 495. Yan, sobrang dami, no? O, sabi ko sa inyo, no? Okay, punto por punto, eh. Okay, so dahil dyan, mag-move na tayo ngayon sa cross-interpolation ng affirmative side sa negative side. Brother Marcumba, ready ka na ba? Yes po, ready na. Pag nagsimula ka mong salita, your time will start. Okay, kapatid, San Rio, unang tanong ko po, pag-aari ba ng Roman Catholic ang Bible? Pag-aari ba nila ang Bible? Ang Holy Scripture, pag-aari ba ng Katoliko? Oo, hindi. Oo, pag-aari namin ng Bible kasi kami bumuo niyan. Hindi po siya pwede maging pagmamay-ari ng iba kasi hindi naman sila ang bumuo. Kung sino yung bumuo, siya yung may-ari. Yes, 100%. Ibig mong sabihin, kapatid, co-owner kayo ng Judaism dahil ang Old Testament ay ang nag-compile ay ang mga Judaism. Di co-owner kayo ng Judaism, ng Bible? Okay, hindi kami co-owner ng Judaism kasi ang gamit ng Judaism ay hindi Old Testament kundi Tanakh. Ang Old Testament ang nagpangalan niyan Catholic Church at ang Tanakh wala siyang New Testament. Ang Bible ang pagmamay-ari namin, hindi ang aklat na ginagamit ng Judaism. Next question. Yung ilang books po ba, magkaparehas po ba ang dami na bilang ng libro ng Protestante sa Roman Catholic? Kasi sa lang ang pagkakalam ko 72 sa Catholic, 66 sa Protestante. Tama ba to o mali? Unang-una dun pa lang sa bilang, dapat alam mo may pagkakaiba na. Hindi pwedeng maging magkatulad ang aklat ng Katoliko sa Protestante. Gaya nga ng sabi mo, 66 at ikokorek kita, 73 books, hindi 72 books. Hindi kahit maging tama ang 66 sa 72 books, hindi po sila pantay at pareho ng bilang. Next question. Nangangahulugan ba noon na hindi namin ina-acknowledge ang authority ng pag-canonize ng scripture pagdating sa pagpili ng aming paniniwala ang kinasihan ng Espiritu Santo? Patunay ba yan na hindi namin na-acknowledge ang authority ng Catholic? Okay. Hindi nyo ina-acknowledge ang authority ng Catholic Church kasi unang-unang hindi kayo nagpaalam sa amin na kokopyahin nyo yung Latin Vulgate. Una yon. Pangalawa, hindi nyo talaga ina-acknowledge ang authority ng Catholic Church. Bakit nyo binawasan yung Bible na which is dapat 73 books, ginawa nyong 66 books? Yun po yung sagot ko.
Next question. Aware ka po ba ang ginagamit ng protestante na King James Version ay galing sa Receptus, Textus Receptus? Aware ka ba o hindi? Wala tayo sa salitang Textus Receptus. No, tayo ay nasa True Church. So pwede paki-iba yung tanong mo. Okay. Next question, kapatid. Nabanggit mo, kaya True Church ang Roman Catholic dahil may mga templo sila sa Upper Jerusalem, sa Russia, sa North Korea. Yes, anong objection? Wala pa akong sinasabi dahil True Church ang Catholic, meron daw pong templo sa Upper Jerusalem kasi yung Upper Jerusalem po kwarto, hindi po templo. Papaalala ko, Mark Umbao, ang topic ay ang inyo ang True Church. Okay. Yun ang topic, ang inyo. Nakafocus ka sa Roman Catholic Church, ang dapat mong yung inyo. Counter lang ako, kapatid. Nabanggit niya kasi may simbahan sila sa ganito, may simbahan sila sa ganito, kaya daw sila kilala, kaya daw sila kumalat, kaya daw sila hindi ang born again, hindi kilala. Sinundan ko lang yung kapahayag niya. Ayun ang counter ko. Sinundan ko lang yun na dahil ang katwiran niya kasi may mga templo sila sa ganito, sa ganito, sa ganito. Kaya sila kilala, hindi i-recognize ang born again. Brother Mark Umbao, kung sa tingin mo is tumalon si Brother Sandrio sa ibang topic, dapat nag-object ka dyan. At huwag mong susundan dahil once nag-object yung isang side, talagang doon ako sa objection titindig. Okay? Ulitin ko ha. Ang paksa, patutunayan mo na ang iglesyang kinaaaniban mo, Mark Umbao, ang tunay na iglesia. Hindi issue ang Catholic dito, hindi issue ang Bible, kundi ang iglesyang kinaaniban mo. Okay. Yes. So, proceed sa connection. Okay na. Sige, move na tayo. Okay na. Brother Sandrio, next question ba o balik ang tanong? Hindi, magtatanong na, kapatid. Ay, siya yung sasagot muna, kuya. Sige, sagutin mo muna, Mark Umbao. Hindi, ako nagtatanong, di ba? Ano po yung tanong? Hindi, mali. Wait lang. Ang nagtatanong ay si Mark Umbao, ikaw ang sumagot ng Brother Sandrio. Wait lang. Okay. Yung tanong pala niya is out of topic na yon. So, next question. Ginrant ko yung objection ni Brother Sandrio. Sige, ikaw pala ang mag next question, Brother Mark Umbao. Dahil nabanggit mo yung baptism na sa Father, Son, Holy Spirit, pinatutunayan mo trinitarian yung mga nasa iglesia. Meron kang isang talata lang o isang apostol na mababasa, mapapatunayan sa scripture, sa Holy Scripture na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak o Holy Spirit. Meron ba o wala? Meron po akong mapapatunayan. Ayon po dito sa gawa yun eh. Gawa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Teka lang kasi medyo natabunan na. Pero meron po akong mapapatunayan. Siguro mamaya sa pabigyan ko na lang sige, sa email. Next question. Meron po ba sa Roman Catholic na nabautisma sa pangalan ni Yahushua gumanap sa pinangaral ni Peter na sinasabi niyong pinagkaloob sa kanya yung susi kay Peter at nangaral siya ng bautismo sa pangalan ni Yahushua? Meron po bang isang Katoliko na bautismo sa pangalan ni Yahushua? Meron o wala? Kuya John, the objection? Yes, anong objection? Hindi po ako na-inform, binyag po pala dapat yung topic namin. Mark Umbao. Ang topic ninyo, yung iglesia mo nga. hindi iglesia Katolika. Na? Ano counter ako, kapatid? Ano may counter objection ka? Ang tawag dito, yung deduction argument, yung kung ano yung nilatag niya, sinusundan ko, kapatid. Kasi doon niya napapatunayan yung tinayo niya ang Roman Catholic na totoong iglesia. Ngayon, lahat ng nilatag niya, sinusundan ko lang naman. Natural, alam nga namang magtayo na naman ako ng poste na hindi ko ginigiba yung poste yung tinayo niya. Kaya, natatanong ko yung mga tanong na yun. Okay, so yun ang argumento ni Mark Umbao. Kaya dahil
kanina ba San Rio, pinasadahan mo yung Roman Catholic Church. So, magiging ano na ito, parang comparative. Parang comparative study na ito. Okay, brother, ang ruling sa natin, brother Mark Umbaw, ganito. Ang tanong at sagot hindi lalabas sa topic. Kung may sinabi si Sanrio na lumabas sa topic, hindi mo susundan yun. Dahil may ruling tayo na ang tanong at sagot hindi kailangan lumabas sa topic. Ulitin ko ha, sa iyo, kay Sanrio at sa mga nanonood ngayon, ang topic ay patutunayan mo na ang iglesyang inaaniban mo ay ang iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Number 1 rule natin yon. Lahat ng tanong at lahat ng sagot, huwag lumabas sa topic. Sige. Mag-next question ka na lang, Mark Umbaw. At wag mo na lang sundan yung mga sinabi ni Sanrio na nalabas sa topic. Dapat, ito warning to. Pag lumabas sa topic, mag-object kayo para mapigilan natin. Hindi kasi ako makapag-stop ng time pag walang nag-object eh. Okay? Malinaw. Sige. Next question na lang, Mark Umbaw. Okay. Sa Roman Catholic po ba, may born again? Dahil pinag-usapan natin, born again eh. Pinatutunayan ko na ang born again ng true church. Kaya itatanong ko, meron bang born again sa Roman Catholic? Meron po ba o wala? May born again sa Catholic Church kasi kami ang nagpasimula ng bautismo. Nagbabaptism na ang Catholic Church, wala pang born again oneness. Yun ang sagot ko. Okay. Okay. Next question. Next question. Dahil nagbabautismo kayo sa ang paniniwala mo, kapatid, linawin ko lang clarification lang to. Ang paniniwala mo, ang born again ay hindi iglesia dahil ito ay paraan ng bautismo, sa pamamagitan ng bautismo. Paano po, ito tanong kapatid paano ba nagiging kabahagi ka ng iglesia? Anong kaparaanan para mabuklod ka, maisama ka, maging kasapi ka ng isang iglesia? Anong kaparaanan base sa Holy Scripture? Base sa Holy Scripture. Base sa Holy Scripture, kung paano ko naging bahagi ng isang iglesia, Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko naman kayo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang Matthew 16 verse 18 ay tinatag sa Jerusalem, at sa Jerusalem, 3 major religions sa kinikilala. Ang Islam, ang Judaism, at ang Catholic Church, walang born again. Kaya kami ay true church, hindi kami uri ng bautismo. Yun po yung sagot ko. Linawin ko yung yung tatlong Christian, tama ba ako? Christian, Judaism, tsaka Islam. Tama po ba ako? Clarification na po. Okay. Okay. Saan ka makabasa na ang Roman Catholic Church, sa scripture na ang Roman Catholic Church ay Christian? Saan ka makabasa sa Holy Scripture na ang Roman Catholic ay Christian? Okay. Saan ba ako makakabasa ng Roman Catholic ay Christian? Ibibigay ko sa inyo rin mamaya yung talata. Ang sabi sa Iglesia ng Antioch, sa bayan ng Antioch, tatawagin kayo ng mga Kristiyano. Yung nagsalita na tatawagin kayong mga Kristiyano, ito ay pinamunuan ng ikalawang obispo ng Antioch, si San Evodius, na siyang sa kanyang bibig unang nanggaling na ang mga Katoliko na nasa Church of Antioch ay tatawagin kayong mga Kristiyano. Meron po yan sa Bible, mamaya rin po ibibigay ko sa inyo. Okay. Yung sa Antioch, kapatid, linawin, sundan ko lang yung talata mo, no? Yung sa Antioch na sinasabi mo, nag-e-exist na ba teka. May Roman Catholic na ba? Mayroon bang tinatawag na Roman Catholic nung naisulat yung Romans 1:8 yata ako na magkamali, basihan mo yan yata ako na magkamali. May nag-e-exist na ba ang Roman Catholic nung nung sinulat yung talatang yan? Nag-e-exist na ba yung Roman Catholic o hindi? Kuya John Doe, objection. Yes, anong objection? Hinihintay ko. Hindi ko maintindihan yung tanong. Sige, ginawin ko. Salamat.
Okay. Ayusin mo yung tanong, brother. Okay. Ulitin ko ha. Rollings number 1. Ay, ito lang natin, ma. Lahat ng tanong at lahat ng sagot huwag lumabas sa paksa. Alam mo ang paksa mo, Brother Mark Umbao? Yes na yes. Ano ang paksa mo? Oo. Patutunayan ko na ang Born Again True Church. Sinusundan ko lang yung yung sagot niya. Yun nga. So, ang topic ay ang born again, kinaliban mo ang true church. Rule number 1, lahat ng tanong huwag lalagpas sa paksa. Hindi paksa ang Roman Catholic Church dito. Magtanong ka sa paksa at huwag sa labas ng paksa. Sige. Okay. Next question. Okay. Malinaw. Next question. Si Peter po ba na binigyan ng susi na kung saan ito yung pinanggalingan ng authority ng Roman Catholic Church, nangaral po ba ito ng bautismo sa pangalan ni Yahushua at sabing manatili sa itinuturo ng apostol sa Acts 2:38? Oo, hindi. Kuya John, the objection. Yes. Yes. Ano objection? Okay lang. Dapat tatagasi at hindi ko kinunik ang susi sa bautismo at hindi ko siya kinunik Kristo na susi. Hindi ko po kasi maintindihan. Pwede pong pakilipan. Ulitin ko, Brother Mark Umbao, ang rule number 1, lahat ng tanong huwag lalabas sa paksa. Ang paksa mo, yung born again, na kinabibilangan mo, ang true church. So, dapat lahat ng tanong mo nandoon. Huwag sa Roman Catholic Church kasi hindi naman topic ang Roman Catholic Church. Okay. Next question, kapatid. Next question. Dahil true church ang pinag-uusapan natin, naniniwala kayo, kapatid, na isinilang ang true church sa Day of Pentecost? Oo, hindi. Kasi doktrina at aral, yes, Day of Pentecost, dun sa upper room of Jerusalem, 120% po yung nandoon. Wala pong oneness doon. Walang born again oneness lang. Yun po yung sagot. Yung bautismo sa pangalan ni Yahushua, oneness ba ang pagkakaunawa mo ba doon? O hindi? Ano, may objection? Opo. Anong objection mo? Nagtanong po siya sa akin kung naniniwala daw ba ako na Pentecost na itatag ang Catholic Church. Sabi ko, alam po siya sa ismo na naman niwala. Po kami. Brother Sandrio, wait lang. Walang binanggit si Mark Umbao na ang Catholic Church nagsimula sa Day of Pentecost. Wala siyang binanggit na ganoon. Yung sabi niya, yung bautismo daw ba ni Juan o yung gano'n, meron siyang pangalawa niyang nilagay. Ano nga yung tanong mo, Brother Mark Umbao? Ano ang tanong mo? Ang tanong ko ganito, kasi daw Trinitarian daw ang iglesia sa Day of Pentecost. Malinaw sa talata, nagbautismo sila sa pangalan ni Yahushua, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit, na natili sila sa turo ng mga apostol, na kung saan ito ba ay ang totoong iglesia o hindi. So ang tanong mo sila ay nagbautismo sa ngalan ni Yahushua. Yes. So sila ba ang true church o hindi? Yun ba tanong mo? Yes. Oo. Yung nangyari sa Day of Pentecost. Okay. Sila ba ang true church na nagbautismo sa pangalan ni Yahushua at nanatili sa aral ng mga apostol? Sila ba ang true church? Okay, Brother Sanrio. Sila ba daw yung nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua? Okay. Base sa narinig ko, parang nag-iba yung tiyempo nung tanong. O sige. Yes po, yung nabautismuhan po doon sa Pentecost, 33 AD sa Upper Room, Jerusalem, Catholic Church po yun. Hindi po yun oneness kasi hindi po oneness yung nasa Pentecost, kung Trinitarian. Yun po yung tagot ko. Next question, kapatid. Ang tawag ito? Ang totoong iglesia, kapatid po ba, ay gusali, building, infrastructure, or
mga mananampalataya kay Yahushua, alin po dun yung totoong templo na tinutukoy ni Yahushua? Pahayag ni Yahushua. Okay. Ano ba yung totoong templo? Building o mga tao? Pareho. Ang Katolikong simbahan, pag sinabi kaming mga tao, simbahan ang tawag sa amin. Pag sinabing gusali, simbahan din dahil doon namin ginaganap ang aming pagsamba. Hindi lang tumutukoy sa building ang simbahan, tumutukoy din yon sa mga mananampalataya na nasa ilalim ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Next question, kapatid. Dahil nabanggit mo yan, binili ba ni Yahushua ang gusali ng Roman Catholic Church? Yung iglesia pinag-uusapan natin yung iglesia na templo, binili ba yan ni Yahushua sa kanyang sariling dugo? Oo, hindi. Time. Okay, time na.